May mahigit 2.6 million pioneers ang sumali sa Pi Today 2025 Ecosystem Challenge. At sa kanila, 761,000 ang matagumpay na natapos ang lahat ng 8 hakbang para makumpleto ang challenge. Pero hindi lang yan, mahigit 34,800 na pioneers na rin ang gumawa ng sariling apps gamit po ang bagong tool na tinatawag na Pi App Studio. Grabe, di ba? Kaya sa video na ito ay himay-himayin natin kung ano nga ba ang ibig sabihin nito, paano po ito nakaapekto sa ecosystem ni Pi at syempre sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ba itong Pi Today 2025 Ecosystem Challenge na ito. Ang Pi Today 2025 ay ginanap po ito mula June 28 hanggang nitong July 7. At ito ang pinakamalaki nilang event sa taong ito. Ang sentro po ng event ay ang Ecosystem Challenge na may 8 interactive na hakbang. Layunin po ng challenge na ipakilala sa mga users ang bagong features sa loob ng Pi Network tulad po ng Pi App Studio, updated node tools, ecosystem directory staking. Ang lahat ng sumali ay tinawag na pioneers at kung makumpleto mo ang 8 steps, makakakuha ka ng isang limited edition badge na nakakabit sa username mo. Isa po itong digital collectible na parang achievement badge sa gaming. Ngayon ay ano nga ba ang Pi App Studio at bakit po ito kakaiba? Isa po sa pinaka-highlight ng Pi Today 2025 ay ang pag-launch ng Pi App Studio. Para sa mga hindi techie o walang coding background, magandang balita ito. At bakit? Kasi no code ito. Ibig sabihin, kahit hindi ka programmer, pwede kang gumawa ng sarili mong app gamit ang AI support na nasa loob ng platform. Sa loob ng event period ay 7,600 chatbot apps ang nagawa at 14,100 custom apps ang nai-launch na. Umabot na sa kabuuang 34,800 pioneers ang nakagamit ng tool na ito. Ang mga halimbawa ng mga apps na ginawa ay una ay ang PiTrees. Yan, ang PiTrees. Isa po itong astronomy chatbot. Si PiTrees ay isa po palang block clearing na laro, parang Tetris. Yan, isa po itong game. Ito po yung astronomy chatbot, si Black Hole. Ayan, ang Black Hole. At ang pangatlo ay ang Healthy Life. Isa naman itong assistant para sa wellness. At ang panghuli ay ang Flappy Bird. Isa na rin itong game. Isang arcade style na laro. Inspired po ito ng Flappy Bird. Yan, bagamat napakaganda ng mga apps na ito, nilinaw ng Pi Network na hindi sila nag-verify or nag-i-evaluate ng apps. Kaya dapat ay maging maingat at responsable ang mga users. Ngayon ay paano naman po gumagana ang ecosystem directory staking? Isa po sa pinaka-importanting innovation ngayong taon ay ang ecosystem directory staking. Sa simpleng paliwanag, ito ay isang paraan para ma-promote ang mga apps sa loob ng Pi ecosystem gamit ang staking ng Pi coins. Kaya, yan, meron po itong 5 paraan kung paano po ito gumagana. Una, kung may app kang gusto, pwede mong i-stake ang iyong Pi coins para makita ito ng mas maraming tao. Pangalawa, ang staking ay nangyayari sa mainnet blockchain, kaya legit at transparent ang proseso. Pangatlo, umaabot po sa 37.7 million Pi ang total na stake sa 1,450 plus na apps. Sa bilang na yan, 25 million Pi ay naka-stake pa rin
hanggang ngayon. At panghuli ay may 16,700 unique users ang sumali sa staking event na ito. Kaya makikita natin dito na ang staking ay hindi lang para sa kita, kundi para rin mapalago ang visibility ng mga useful apps sa ecosystem. At ayan, ang epekto po nito sa adoption at innovation ng Pi Network ay nagpapakita na handa na ang community ni Pi para sa tunay na adoption. Sa dami ng nakilahok or nakijoin, malinaw na hindi lang ito simpleng mining app. Unti-unti nang nabubuo ang isang tunay na decentralized application platform. Ang pagkakaroon po ng user-generated content tulad ng apps na gawa mismo ng mga pioneers ay isang malaking hakbang patungo sa pagiging self-sustaining ecosystem ni Pi. Dumadami na ang mga gamit ni Pi sa loob ng kanyang sariling network, pati ang gamification strategy tulad po ng digital badges at rewards ay nagbibigay ng motivation para makisali ang mga tao. At ang integration ng staking ay nagsisilbing real-world utility ng token. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang lahat ng ito ay napakahalagang development. Una po sa lahat, marami sa atin ang matagal nang naghihintay kung kailan magiging real ang Pi Network. Sa pamamagitan po ng mga ganitong event, unti-unti na nating nakikita ang progress at innovation ni Pi. Kung tayo ay pioneers na, ito ang chance natin para magkaroon ng app gamit ang sariling ideya, kumita ng visibility sa staking, at sumali sa mga utility-based platforms. At kung tayo naman ay traders, magandang bantayan ito. Habang wala pang fully open mainnet o trading sa exchanges ni Pi, makikita na natin ang preparasyon para dito. Ang focus ngayon ni Pi ay ecosystem expansion at sa tamang panahon, maaaring ito ang maging isa sa mga pinakamahalagang crypto networks sa buong mundo. At bilang panghuli, ay masasabi ko naman tungkol dito ay napahanga ako. Hindi lahat ng crypto projects ay may ganitong level ng community engagement at tool building. Halos 3 million users ang sumali at mahigit 34,000 pa ang aktibong gumagawa ng app. Ibig sabihin lang nito ay talagang may buhay at dedikasyon pa rin ang Pi Network community. Pero syempre, kailangan pa rin natin ng konting pag-iingat. Habang hindi pa open ang mainnet at wala pang market price si Pi, lahat ng effort ay nakatuon pa rin sa ecosystem development. Kaya patuloy po tayong mag-observe at wag po tayong magmadali sa hype. Kung meron po tayong plano na gamitin si Pi para sa ating negosyo or app idea, ngayon na ang tamang panahon para magsimula. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.